Yan, good morning po. Good morning everyone. Good morning to everyone. At katuwaan po na tayo ay magkakasama ngayon. At yan, may mga new faces tayo. Good morning po sa inyo. At mamaya po ay makikilala po namin kayo. At ang kagandahan po nito ay binigyan tayo ng pagkakataon pa rin ng Panginoon upang tayo po ay magkasama-sama sa oras na ito. At alam ko na ito po ay tayo magbibigay pansin sa kanyang salita. Ano ho? Kaya pwede ko po bang pakiusapan ng bawat isa na lahat po muna ng inyong atensyon at pandinig at ang lahat ng mga bagay po na inyo munang iisipin ay huwag nyo munang isipin. Kumbaga hindi po kasi papasok ang salita ng Diyos sa inyong puso at kaisipan kung meron pong mga bagay dyan. Kaya you have to empty your mind right now and concentrate sa kalooban ng Panginoon. Sa kanyang salita po. At maganda po yung ating series at ito po pinangunahan ng ating pastor. Kung natatandaan nyo, that was July of 22, kung saan ay tinapik ng ating pastor is working together in love. At yan po ay ang basihan po niyan ay sa Corinthians. Ito po ang Corinthians chapter 13 po is a chapter of love. Kung saan ay niloob ng Panginoon na ito po ay maisulat sa atin upang ito ay bigyan ng diin. At kaya ko lang po ay bibigyan ng konting pahapyaw ay para makita nyo na ang pinakapundasyon na kung bakit tayo po ay nag-i-exist sa mundong ito ay because of love. At yan po yung magandang gusto ng Panginoon na maging pundasyon po sa lahat ng bagay na ating gagawin. Kaya ito po yung natin. Yan. Inumpisahan po ng working together in love. Yan naman, ang title po ng aking message ay working together, love is not selfish and not easily angered. Ayan. So pagkatingnan nyo po halos duktong-duktong yan at last week, medyo na iba ng konti pero sabi nga kay Brother Dar, ito ay medyo dumuktong pa rin dun sa aking ibibigay na mensahe dahil po ang isang niya doon, yung number one parang point niya is to set His love to us before the foundation of the world. Yung bang pag-ibig na kagad kung bakit po tayo ay nandito. Kaya nga sabi ni Anthony Castello, nang dahil sa pag-ibig, tayo'y naging tao. Yan. Alam ni Arnel yan di ba? Nang dahil sa pag-ibig, tayo'y naging tao. Di ba? So, totoo po yun. Hindi dahil sa ating mga magulang, kundi kinreate tayo ng Panginoon to be loved. At ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig. Para ipadama nyo yung pag-ibig na yon, ay kinreate niya ang tao para ibigin. At yung pag-ibig na yan ay gusto po natin na makita, gusto ng Panginoon na makita po makita ng bawat isa sa atin upang habang tayo nabubuhay sa mundong ito, ay ang pag-ibig po ng Panginoon ang parati nating maaalala. Kaya nung sinabi ni Pastor about, kung inyong babasahin from chapter 1 to chapter 13, verse 1 to verse 8, mga kapatid, ang dami doon at ito'y unti-unti natin hinimay. Pero maganda napakaganda ng sinabi o ng puntos ng ating pastor nung doon. Sabi doon, padaanan ko lang. Kaya yung mga wala po noon, ma-take notes po ito. Sabi niya, without love, even heavenly language sounds annoying. Yung bang kahit ito po'y galing sa Panginoon, sa inyo parang baliwala po. Kahit salita ng Diyos, parang wala lang dating sa inyo. Kasi bakit po? Walang pag-ibig doon Tapos sabi niya, without love, knowing it all helps no one. Kahit ikaw pa yung matalino at ikaw yung pinakamatalino, pero walang pag-ibig, kahit i-share mo yan dahil wala kang pag-ibig, baliwala. Kasi ang bottom line, pag-ibig. At ang pangatlo po niya, sabi niya, without love, your risk-taking faith is worthless. Sabihin tayo, kaya nandito, di ba, by faith, nandiyan ng palataya tayo sa Diyos. Pero without love, wala yung pananampalatayang yun. Okay? Risk-taking faith. Ibig sabihin, ako magre-risk dito dahil may pananampalataya, pero hindi naman dahil iniibig mo ang Diyos. Okay? So pinaliwanag na po ng ating pastor yan. Doon madadaanan ko po ito pa rin mamaya.
Kaya nga, ang pang-apat po, sabi niya, without love, even giving once all to the poor is unprofitable. Sabihin, kahit ano na meron ka, ibigay mo man yan. Ayan, magkakaroon po tayo ng eleksyon di ba? Eleksyon, di ba? Ayan, eleksyon. At pagka-eleksyon, dahil binibigay, punta kayo dito, tulungan ko kayo. Ano kailangan nyo? Bigay ng ganyan, kakatok. Mayor, kailangan po namin ng, sige, lika. Bigyan kita, di ba? Pero, hindi naman talaga pag-ibig yun Bakit? Kasi gusto lang, siyempre, huwag mo kalimutan Yan. Kaya alam nyo, ito yung mga bagay na to. At sabi nga doon, yung panlima, sabi niya, without love, even the ultimate sacrifice, ibigay mo yung sarili mo para maging martyr ka, bali wala pa rin. It's nothing without love. So yung mga bagay na ito, kaya nga sinabi ni Pastor, yung divine mathematics, remember that? 5 points minus 1 equals, sabi niya, 4 po. Hindi. Sabi ni Pastor, it's an heavenly mathematics, it's 0. It's nothing. Baliwala po. Baliwala po yun. Kailangan po natin, kumpleto po yun, na dapat may pag-ibig tayo. So yun po yung hanggang sa pinuntusan na, bibilisan ko na lang po ito, about patience, long-suffering. Yan po yung inano rin ng ating pastor. At binigyan niya din about patience, kindness. Yan. So love is patient. Love is kind. Yan po yung inano ng ating pastor noon. At pagkatapos naman po noon ay siya naman the elder about yung love is not envious, not boastful. Iminensyon niya about pride. Yung pride cometh before destruction. Alam niyo ba, yung pride na to, duduktong ngayon to dun sa ating tinatawag na selfish. Yan. So dumuduktong po talaga. At nung time ni kapatid na Dar, ay sinabi nga about love, even before the foundation of the world, mahal na tayo ng Panginoon. Sabi niya, while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi po tayo karapat-dapat na ang Panginoon ay mamatay para sa atin. Pero alam niyo, dahil sa pag-ibig, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buktong na anak, alang-alang lang sa sobrang pag-ibig sa inyo. Kaya nga po sinasabi ko, ito madalas, alam niyo, kahit po wala tayo, Diyos pa rin ang Diyos. Tama ba? Kahit wala tayo, ang Diyos, mananatiling Diyos. Agree with me? Kahit po ang dagat, mawala man ng isda, dagat pa rin yan. Masasabi mong dagat pa rin, kahit wala ng isda. Ang kalawakan, masasabi mong ang kalawakan, manatiling kalawakan, kahit wala pong mga ibon. Ganon din po tayo. Kahit wala po tayo, mananatili ang Diyos, pa rin Diyos. So, yun po yung gusto kong bigyan ng diin dahil, bakit ba ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisang-isang anak, ang kanyang buktong na anak, para sa atin? Kung mananatili naman siya Diyos. Di ba? Think about it. Mananatili pa pala ang Diyos siya bakit kailangan pa maghirap ng kanyang anak? Kaya pagka nakikita niyo po itong cross na to, makita niyo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na siya'y namatay, nagdusa, siya'y nahirapan, nagdusa, tiniis lahat ng hirap, ng mga panunuyan ng tao, nilagyan ng koron ng tinik. Bakit? Alang-alang sa pag-ibig sa iyo at sa akin. Pwede namang hindi. Pwede namang hindi. Pero bakit? Gusto niyang ipadama sa inyo ang pag-ibig na yan. Kaya sinabi niya, God is love. Kaya yung pundasyon ng lahat ng bagay na ito ay pag-ibig po. Kaya alam nyo, kaya nga, yung pong pag-ibig na yan, hindi po kailanman nyo makikita ang sarili nyo that you're, maihiwalay ang sarili nyo to being selfish kung hindi nyo makikita yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kailangan nyo po makita yung pag-ibig ng Diyos para mawala sa inyo. Ito yun Love is not selfish.
Pero sa totoo lang, mga kapatid, sa Tagalog po, nung binuksan ko yan, sabi niya, doon sa ibang translation, sabi niya, not seek its own. Tapos, not easily provoke. Iba naman, ay sa Tagalog po, hindi naghahangad ng kanyang sariling kapakinabangan. So, ano ba pakinabang ko dito? Yan. Hindi na madaling magalit. Yun po yung dalawa. Hindi naghahangad ng sariling kapakinabangan at hindi madaling magalit. Yan. Yun po yung verse na, not easily angered. Kaya nga po dito sa pagkakataong ito, alam nyo, naging sa amin pong salesperson, bilang sa bangko po ako, pagka kami nag-o-offer ng product sa kliyente, ano man yung product na yan, insurance yan, ang parati kong tinatanong, being a salesperson, kailangan masagot ko to. Una, kailangan maging muna ako sa, ano ba tong produkto ko? Kailangan believe ka muna sa produkto mo, tama? Believe ka muna, hindi mo maibebenta ang something na hindi ka believe. Dahil ba't ko ibebenta to? Wala namang kwenta to. Diba? Wala namang kwenta to, ba't ko ibebenta? Kailangan, maniwala ka muna na okay ang produkto. Subok. Diba? Tsaka mo i-endorse. Diba? Kasi di mo ma-endorse kung di ka believe. Do you agree with me? Diba? So, believe ka muna. Tsaka mo sasabihin, alam mo, galing talaga nito. Ang galing na nagawa sa buhay ko. Ayan, lumakas ako. Yan. Yung dati ang sakit ng likod ko, wala na. Yan. Kasi believe ka. Ngayon, pagka kami nag-o-offer, may ino-offer, ang parating tanong ko muna, bago ko i-offer, what is it for me? Ano ito para sa akin? Ngayon, believe ako, may nagawa ito para sa akin, gusto ko i-share sa iba. Yan. Kaya nga po, ito, bilang sa totoo lang, yan po yung ng mundo. Natatandaan ko, pagka po yan, na naman tayo, pagka may i-offer ka, at ano pa kinabang ko dyan? Tapos, hindi po meron. Lalo pagka meron kang, ako po minsan nagbibenta ng property as part of trabaho sa bangko. Ang ko dyan, pagka nagbibenta kami ng property, ano para sa akin ito? Kung may commission. Pagka inanong ko si iba, ano mo naman to? O sabi niya, paano kaya sumikat si Eddie? Tandaan niyo si Eddie? Paano si Eddie? Di ba dati hindi pa natin alam. Ano nga sinabi? Sinong Eddie? Eddie ako. Yan. So ano para sa akin to? Si Eddie. Tapos nakisama na si Patty. Sino naman si Patty? Sabi naman pati ako. Di ba? Ano sa akin yan? Dapat pati ako meron. Tapos marami na nakaalam. Sumikat naman si Carmi. Alam mo si Carmi? Carmi rin. Dapat meron. So ganyan ang kalakaran. So si Eddie muna, naging pati na si Patty, narinig din hanggang ang dami na. Kami rin. Dapat meron dyan. So ano pakinabang sa mga bagay na ito? Ngayon, itong mga bagay na ito, mga kapatid, pagka ganun lang sa sarili, ito yung binibigay pansin sa atin na tayo ay, we have to admit it, tayo'y pinanganak na selfish. Nako siguro, ito po alam niyo ito, nung aking pinag-aaralan ito, nako, sabi ko sa inyo, bago po ito, nakaririnig niyo, wala po akong pinatatamaan. Bago po ito, isasabihin ko sa inyo, tinamaan na po ako, gusto kong umilag, pero hindi ko maiwasan. Sabi ko, Lord, salamat. Pero selfish pala ako sa pag-aaral na ito. Sabi ko, alam niyo, ang bata pa lang, nung tayo pinanganak, selfish na tayo Mapapansin niyo ito sa mga bata. Baby pa lang yan, kaya niya merong bata pa lang, at marunong na mag-grab ng anything, at meron na siyang di ba pagka nakita niyo ang bata, pagka may hinawakan, something na may hinawakan, mapapansin niyo, hindi niya binibitawan. Ang hipit ng kapit, di ba? Tama na po niyo? Lalo na, pagka yan ay nagkaroon na medyo may isip na at may laruan. At pag may laruan yan, share mo sa kapatid mo. Ayaw. Pagka kinuha, anong nangyayari? Umiiyak. Kaya actually po, yung selfishness, tsaka yung easily angered, easily irritated, magkaduktong yan. Pagka hindi mo nakukuha yung gusto mo,
Gagalit ka. Kaya magkaduktong yan eh. Kaya niloob ng Panginoon, pagduktungin. Yan. Yung next yan, may duktong, kisigdikon alyan. Hindi ko na muna yung, actually meron yung duktong dun sa, kanina po, yung verse, baka kayo medyo ulitin ko lang po yung verse. Sa chapter 13, verse 4 and 5. Sumbuksan nyo po doon, 13, verse 4 and 5. May Bible po kayo. Kung wala po kayong Bible, may Bible po dyan. Yung King James Version po yan. Yan. Gusto ko nyo pong makita na ito po, sabi dito, yung pong charity dyan is love. Love suffereth or charity suffereth long and is kind. Yan po yung diniscuss ng ating pastor. Charity envieth not. Ito po yung diniscuss ni elder. At the same time, sabi niya, it vaunted not itself, it is not puffed up. Yan. That not behave itself unseemingly, seeketh not his own. Ito po yung not selfish, and is not easily provoked. Yung dulo po niyan, think it no evil. Si Deacon Al po yan next week. Kaya hindi ko muna, though tempted na ako kasi habang pinag-aaralan ko, papunta na ako dun yung think it no evil. Pero din muna tayo kasi dito pa lang po sa selfish, sabi ko nga sa inyo, nung aking pinag-aaralan, gusto kong umilag pero hindi ako makailag, tinatamaan ako. Kasi nung nung aking sinasabi ng Panginoon, tingnan mo anak, nung bata ka, di ba, makasalili ka. Yung sarili mo lang gusto. At ang bata, kung ano nga ayaw niyang i-share. Hanggang sa matuto siya na sila, uy, love mo ba si mommy? Pengi naman. Di ba? Hanggang sa nagbibigay. O, love mo, di ba? Love, ano yan? Love mo si mommy? O, sige, pengi. Nung turuan natin, magbigay yung bata eh. Love mo ba si mommy at si daddy? Yun. Tsaka bibigay. Kasi because, inaano yung, love mo kasi ako anak eh. Di ba? Hanggang sa matututunan niya about love, hindi na siya yung love-driven na siya, hindi na task-driven. Yan. Sa inaano po namin yan, dapat sa corporate world, task-driven ka eh. Hindi mo na mahal ang trabaho mo, kundi mahal mo, dahil may task ka. Pero iba po yung mahal eh, ng trabaho, kaysa sa task-driven. Yan, medyo corporate, yan eh. Pagka task-driven ka, sinabi lang ng boss, sige, trabahuin mo yan. Pagka hindi, sige ka, bahala ka. Di ba? Hindi ka mapopromote. Sige. Task-driven. Kailangan ko makuha tong target na to para ma-promote ako. Pero pagka wala na yung boss, wala si boss. Tama? Pero pagka love-driven yan, sabi niya, kahit wala si boss, huwag naman ganun. Dito nga tayo kumakain eh. Kung wala si boss, wala itong negosyo. Baka bumaksak to, pati tayo babaksak. Dapat mahalin natin itong kumpanya. Kasi pagka wala na si boss, wala na. Naalala ko tuloy yung kwento ng mga bata na yung duck that lay golden egg. Tatandaan yun? The duck that lay a golden egg. Lays a golden egg. Ewan ko kung natatandaan yun. Yung duck, may isang farmer nakakuha ng duck. Yung duck, inalagaan niya. Nung nangitlog, siyempre, kwentong lang to. Nung nangitlog, ginto. Naku, sabi yung ginto. Pinakita nga, kala niya, kulay ginto lang, pero pinakita niya dun sa nag-aano ng alahas, ginto nga. Naku, sabi niya, mahal na mahal. Ginto. Yayaman natin, mahirap lang siya. Sabi niya, ginto. Minahal niya yung pinapakain niya, lahat ng papakain niya, kasi isisip niya yung ginto. Hanggang sa dumating, sabi niya, ano ba yan? Ang tagal nung susunod na, kailan ka ba mangingitlog uli? Kasi, sabi niya, ang tagal naman, isa pa lang yung itlog mo, mangitlog ka na. Kahit anong pakain niya, kahit anong ginagawa niya, hindi pa rin nangingitlog. Tagal naman. Sabi niya, lahat na eh. Ginawa niya na. Alam niyo ginawa niya? Ang sabi sa istorya, ang ginawa niya, ay kumuha siya ng kutsilyo.
na merong ginto pa rin doon sa loob. Kasi nga, hindi niya naman talaga mahal yung duck. Mahal niya, kunyari lang mahal. Dahil, bakit? Kaya binibigay niya lahat ng gusto ng pagkain, everything, para na mangitlog. Sa dahilan bakit? May lalabas na golden egg. Pero wala eh. So yun ang ngayon. It's hard to admit. Ito aminin ko sa inyo. It's hard to admit na selfish po tayo eh. It's hard to admit na irritable tayo. Ano po ito? Ito Kayo na po hindi ako magsasabi. At kayo, I have 5 signs na makikita nyo na selfish talaga tayo. Ito. Kaya nung ginagawa ko to, Lord, parang ako to. Number 1, ito, i-note nyo hindi ko po nilalagay dyan dahil hindi ito gusto kong matandaan nyo. Ang gusto kong matandaan ko, paano natin gagawin para ma-overcome ito. Pero ang po nito, it requires self-examination. Examine yourself. Tingnan muna kung kayo to. Number 2, you have to admit that you have this kind of behavior. Bakit? Para makita nyo, nga. Kasi pagka hindi nyo inaamin na may sakit kayo, hindi kayo magpapagamot. Agree with me? Hindi kayo pupunta sa doktor. Sakit ang ko. Punta ka sa doktor, may sakit kayo. Diba? Nararamdaman mo merong nagtitrigger na pain, ibig sabihin may mali. Tama? May pain, may mali. Punta sa doktor. Usap sa doktor, ano dapat inumin. Tama? Ito rin ganun. Hanggat hindi nyo nakikitang meron kayong sakit, hindi kayo pupunta doon sa sasabihin ko mami ang puntos para ma-overcome natin ang selfishness. Okay? Magbibigay ito lang sa selfishness kasi yung anger, madadali ni Deacon Alyan eh. Kung bakit? Kasi yung selfishness and easily angered, again, pagka hindi mo nakukuha yung gusto mo, madali ka magalit. Okay? So, papunta na muna ako doon. Una, yun daw, mapapansin mo yan, okay you need attention. Yung bang, alam mo yung mapapansin? Papansin ka? Di ba? Yun ba yung dahil ego, pagpunta mo ng kailangan, papansin ka. Kasi mapansin ako, iba. Ito, sabi nyo, Lord, parang hindi naman ako. Ito na lang, sabi ng Panginoon sa akin. Pagka may picture, group picture, sino unang hinahanap nyo? Group picture. Sa class picture, sino unang hinahanap nyo? Titignan nyo ba isa-isa? Unang hanapin nyo kayo. Yeah? Sa picture, pagka picture, may picture sa Facebook, hanapin mo kagad ikaw. Ibig sabihin, talagang ang tao, self-centered. Ang pangit ko rito, hindi yan ang anggulo ko sa susunod. Ang anggulo ko ito. Kasi itong pangit ko, taba ako di ba? Kukover ka kung gano'n, di ba? Sa side ako. Bakit? Gusto mo kasi na hindi ka mapapapulaan ng iba. Yan taba niya, di ba? Anong natin doon? Conscious ka. Pero hindi ko sinasabing pabayaan mo sarili mo. What I'm saying is dito talaga, even I admit na Lord, ganyan pala ako. Yung bang I need attention, papansin, ang tawag doon, nagpapapansin ka. Papansin ba? Kaya natural po sa atin to eh. Okay, so sabi ko, una pa lang, Lord, tinamaan na ako. Totoo yun. Pagtingin ko sa picture, hanap ko kagad ako. Hindi ko naman hinahanap yung iba eh. Ako kagad. Yeah? Number 2, ito raw po, medyo ng konti, hindi nyo pansin. Yun daw, passive aggression. Ano yun? Ito raw isang behavior ng aking pinag-aaralan. It's a kind of behavior which privately kinikriticize mo yung ibang tao para ikaw gumanda ang iyong sarili. Alam mo, di ba? Pag kami makita ka, di mo siya, ang ganda na nga ninyo. Pero tinan mo naman, pangit ng ilong niya. Di ba? Ganda ng mata niya. Pero papulaan mo iba. Para lang, mas maangat mo yung sarili mo. Kasi gusto mo ikaw eh. Do you agree with me? Nakikita mo yung iba, pag kami na-mention na maganda sa kanya, di ba dapat, oo nga, ang ganda ng niyo. Pero pangit, medyo may bilbil siya. Ngayon, hindi maganda yung kanyang katawan. Kaso, mga kapatid, ano yan? Bakit? Kasi palibasa ikaw, sexy, di ba?
pero hindi maganda ang ilong mo, kaya nung sinabi, ang ganda ng ilong nyo, hindi naman maganda ang katawan nyo, di ba? So, mini-mention mo yun, parang, ano ba to? Kasi you're thinking about yourself. Ayaw mo iangat yung iba. Kaya ang love daw, hindi po pwede magkaganon kasi yan. So sabi ko, Lord, patay na naman ako dito. So sa checklist, isulat niyan, ha? Kasi sa bahay, ako ba to? Ako, inamin ko eh. Lord, ako to, ating ganito ako, Lord. Sorry, Minsan may sasabihin, oh Lord, pero baksak na naman ako dito. Tapos ito pa isa. Ito, tatlo. Pagka daw one-sided yung relationship. Yung bang pagka ikaw, para sa'yo, okay. Pero pagka sa iba, wala naman ako dyan eh. Yun yung kanina sinasabi ko sa'yo si Eddie. Gusto ko ako lang. Mayroon ka, konti lang. Dapat akin lang. Di ba? Na ano yan? Gusto mo ikaw lang? Pagka may patungkol sa iba, sandali, bakit siya? Ano ko? O, di ba? One-sided relationship. Kaya sa mag-asawa, mahirap yan. Yung bang asawa mo hindi magbibigay, tapos gusto mo ikaw lang, ang hirap noon, mga kapatid. Kaya yan, checkin nyo yan, hindi ako Ayan, pang-apat na. Ano tingin nyo? Nache-check nyo ba o hindi kayo yun? Ha? Ako, parang sabi ko, parang aray ko. Gusto ko umiwas, sabi ko, sasabihin ko ba to? Parang ako to eh. Pero sabi ko nga, wala pa akong pinatatamaan sa inyo. Ito po yung salita ng Panginoon. Number 4, ito medyo mabigat. Ito kung minsan ganito ako. I reject advices. Kasi I think ako yung mas bilib ako sa sarili ko eh. Ayun bang everything, alam ko yan, ganito lang yan. Ayan. Wala kang ano doon sa opinion ng iba, ang maganda opinion. Tapos pagka nagbigay ko opinion, ito mas maganda. Ganitong gawin mo. Ayan. Ito mo, na-apply sa sarili mo, bumibilib siya sa iyo. Kasi ayaw mo ng advice. Hindi, mas maganda itong ganito gawin mo. Hindi, mas maganda to. Yan. Kaya ngayon, yung mga taong ganito, mahirap. Mahirap ang ng buhay kasi hindi niya pinakikig-advise yung iba. Ang iniisip niya, ako magaling, di ka magaling. Di ba ganyan naman po tayo? Kahit naman po sa school. Sa school, ano pa lang tayo, di ba? May honor student, di ba? Tinatawag. Ako naiinggit, no? Alam naman. Yung kapatid ko, kadalasan, kapatid ko na yan, ha? Yung kapatid ko po, yung sumunod sa akin, first honor from, grade 1, grade 2, grade 3. Yan, ha? So, galing naman. Tuwa ako pagka umakyat. Alam ko, tuwan-tuwa ang, sabi ko, may ipa yung kapatid ko. Ako? Wala. Sabi ko, naging nung bago pa lang ako. Pinasok kasi ako bago mag-grade 1. Merong dun sa, parang, dun sa amin. Parang parang gano'n, in preparation for grade 1. Tuwa na ako. Kasi, naging pangatlo ko. Tanong niyo ako ilang kami? 5. Pangatlo ko. Ay, mama, pangatlo ko. Ilan ba kayo? 5 lang po. Hindi ba pa? Ano ka pa? Nandun ka pa sa baba. Ibig sabihin, lilima yung, kasi mga bata, ba? Mga bata, katulad nila, medyo, naman ako doon, 6 years old ako, 7 eh. Pero yung kapatid ko parating honor, kaya ma, third, po ako? Uy, galing naman, ilan kayo? 5 po, gano'n. Batuhan ako, kaya, yung kapatid ko po, kada yan, ako parating may medal, tutuwa ako, pero habang siya umaakyat, naiinggit ako. Kasi very proud ang mama at papa ko noon sa kanya, di ba, picture. Parang ayaw ako magpa-picture. Kasi, noon pala may inggit na ako doon sa aking kapatid. Kasi matalino talaga eh. Ako naman may joker, hanggang ngayon joker, di ba? Kaya yun ang ko. So sabi ko, kaya ito, nung habang nakakaalam ka, ito nga po, there are times we reject advices kasi iniisip mo matalino ka eh. Pero sa totoo nun, wala tayong alam. Kaya gusto ng Panginoon, you get advice, di ba? Ngayon, mamaya, yung po na. Tapos, ito yung pinaka malupit. Di masak naman ako, parang 4 out of 4 na ako eh. Sabi ko, Lord, parang ayoko i-preach to, parang ako ata ito ay.
Tapos panlima, yung inability raw to admit wrongdoings. Yung aminin mong you commit mistakes, yung bang, ako mali. Yan, kumisa napapagsabihan ako ng aking may bahay. Hindi mo aminin. Parang hindi ko maamin eh. Agree? Kayo po, kayo tanongin nyo. Tanongin yung sarili nyo, sa lima. Sa limang yun, meron ba kayo na tinamaan doon? O may kakilala ba kayong ganun? Ngayon, pagka kayo tumingin sa iba, ayun, selfish na kayo. Malamang self-centered kayo. Kasi isipin mo, lahat po tayo tatamaan doon eh. Sa totoo lang. Kasi, tinuturo ng mundo sa atin po yan. Di ba? Bakit? Alam nyo, yung turo ng mundo sa atin, maging makasarili. Alam nyo, nung year 1997, kinanta po ni George Benson, na narinig po natin na pinasikat ni Whitney Houston, yung learning to love yourself is the greatest love of all. Mga kapatid, naging sikat yan. Naging nasa billboard chart yan. Kinakanta ng lahat yan. Pagka tingnan nyo yung meaning yun, it is loving yourself more than other people. Even not mentioning God. Para maging self-centered ka, I'm not saying pabayaan mo lang sarili mo. I'm not saying that. Pero if you love yourself more than God, mga kapatid, that's idolatry. At kailangan po natin aminin nyo bago natin makita yung love na yun. Kaya sinabi ng Panginoon, love is not selfish. Kasi ang magiging result po niyan, yung effect niyan, mga kapatid, magkakaroon ng conflict ang relationship. Kapag ang hirap po pakisamahan ng self-centered, yung makasarili lang, sa ating church, pagka self-centered ka, at ikaw lang, dito, ano ba mapapala ko dyan sa church? Hindi, mahihirapan kayo. Aalis at aalis kayo dito. Kasi walang perfect church eh. Walang perfect na ganito. Sabi nyo, pangit naman nung nagsispek ngayon. Punta ako sa iba. Baka sa CCF, wala kang makikitang perfect. Pagdating mo doon, makikita mo ibang tao. Kasi wala kang nakikita eh. Hindi mo nakikita yung sarili mo, ikaw mo may problema. Nakukuha niyo po yun, hanggat hindi mo siya nagsasalamin, mga kapatid, hindi mo nakikita na ina-idolize mo sarili mo. Do you agree with me? Medyo masakit po. Sabi ko nga, hindi ko po ito ginawa kahit kanino sa inyo. Wala po. Naalala ko tuloy nung ako'y nag-preach, sabi nung isa sa mga nandyan, may nagsabi, nakarating po sa akin, ano ba yan? Ako ata pinatamaan nung nagsasalita. Ano ba, napaka-importante mo naman. Parang gumawa ako ng preaching, para sa ilang. Grabe naman yun. Ano yun? Ikaw lang pinatatamaan ko? Ikaw? Abay, ano naman yung gagawing ginawa ko to? Medyo matagal po akong nag-aaral, tapos ikaw lang patatamaan ko. Wala po akong pinatatamaan. Unang-una, tinamaan po ako dito. Ayaw ko nga pong i-preach to eh. Sabi ko, ba't ito tumama sa akin? Parang ayaw ko i-preach. Kasi parang ako to eh. I have to admit, ako to. Sabi ko, tuloy, magkakaroon ng, ito, di ba mayroon tayong covenant? Remember the covenant? Mga kapatid, pagka iniisip po pang sarili mo, hindi ka magpapatawad sa iba. Tama? Hindi ka magpapatawad. At kung ikaw nagkasala, di ba yun yung sa covenant natin? Hingi ng tawad. Bakit? Siya may kasalanan, hindi naman ako Siya naman itong nag-iis na ba? Hindi naman ako. Hindi mo makikita yun. Kasi hindi pag-ibig yun na nakakarating sa puso mo eh. Ano nakakarating dyan? Ikaw. Kaya alam nyo yung may sakit po. Ito, alam nyo, I'm entitled to that. Sa English po, entitleitis. Entitled. Yung title, ano ba sa Tagalog nun, elder? Iniisip ko paggabi yan. I am entitled to this. Bagiin mo na ako bago kayo bagiin. Entitled ako dyan. Honor me. Di ko kaya ako. Ba't kitawon ako pabakis mo? Ako bagiin mo. Ano Tagalog? Entitled. I am entitled to that. Kasi kunyari, ako po siyempre hindi naman pare pag malaki sa inyo. Senior officer ako, area head, di ba? Oy, manager. Pagka lumarating ako, lapit. Yan.
Paano yung ganon? Entitled ka. Kasi iniisip mo magaling ka. Kaya ang tawag ko dyan, entitleitis. Malatinding sakit po yan. Hindi mo matinding sakit yan. Matindi pa sa cancer yan. Maniwala kayo. Entitleitis. Ano yung title, Pastor? I am entitled to that. I am entitled to this. Respect. Ayan. Ayan. Ano po? Pagpapalaga. Yan. Magandang ano yun. Yung bang pagpapahalaga sa sarili. Alam, papasalamat tayo si Pastor, saka yung mga hindi po, di ba, pag babati. Bati kayo kagad. Hindi yung, gusto ko siya bumati muna. May utang pa sa akin yan eh. Alam niyo, mga kapatid, ito lang sa totoo lang. Yung pinautang nyo, hindi sa inyo yun. Paano nangyari? Ako nga nagpautang, hindi po galing sa inyo, sa Diyos galing yun eh. Niloob lang ng Diyos na ipinadaan sa inyo para matulungan yung iba. Yung natulungan naman, pag nagkapera, magbayad. Hindi, wala pa nga akong pambayad, pero totoo na, meron nakakabili ng cellphone eh. Ano nangyayari? Kasi makasarili pare-pareho eh. Yun ang problema. Kaya tuloy, ang effect po ng selfishness ay una, conflict of relationship. Pangalawa po, ito, we have to admit it. It hampers our growth emotionally, intellectually, spiritually. Hindi ka lalago yung pag-ibig mo, yung pag-shoes mo, parang bibig. Kung meron kang self-centeredness, selfishness, kasi wala ka nakikita kundi sarili mo lang eh. Hindi lalago yan. Emotionally, lalago. Hindi ka matututong umibig. Yung intellectually, magkakaroon ka ng kaalaman. Hindi, ako matalino eh. Hindi naman kayo matalino, ako mas matalino. Opinion ko mas, ang pakinggan nyo, hindi yung opinion ng iba. Hindi yung opinion, hindi ko kailangan opinion nyo. Kaya hindi ka tatalino. Mangmang ka. Bakit? Yan naman ang sinabi ng Panginoon eh. Yung, you think it wise ka, pero hindi ka wise. You are a fool. Kasi hindi tayo mabubuhay ng dito na nag-iisa. Do you agree with me? We need each other. Kaya nga working together. I need you, you need me. We need everyone and we need the Lord Jesus Christ. Agree with me? We need the Lord, we need God. Sino ba tayo? Tao tayo na kinreate ng Panginoon. Wala naman tayo, galing lang tayo dito. Ayan Hindi nakikita. Halika po, walang kwenta. Bakit mo na yan? Halika po. Magkwenta yan eh. Tsaka yung galing. Pero ba tayo binigyan ng halaga ng Panginoon? Wala ka naman eh. Kung hindi dahil sa Panginoon. Forgiven lang tayo. Kaya never think of yourself na magaling ka. Hindi po kayo magaling, magaling ang Diyos. Kung meron kang ginagawa sa ngayon, hindi ka ang magaling at Diyos ang magaling. Dahil ibinigay sa iyo ang katalinuhan, binigay sa iyo ang kalakasan para makapagtrabaho. Yan nga po naging problema ng Israelites. Ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, baka pagka kayo marami nang tinatamasa sa buhay, baka kalimutan nyo ang Diyos na nagbigay ng pagpapala sa inyo. Sa Deuteronomy, huwag nawang mangyari na pagka kayo yumaman na, tumalino na, darating nyo na ang pinakarurok ng inyong tagumpay. Makakalimutan nyo sino nagbigay ng pagpapala. Baka makalimutan nyo. Alam nyo, kaya nga sa Bible po, yung rich man and Lazarus, yung doon, kapatid, ang nagkakapakaganda po nung pagka binasa nyo po sa Book of Luke, mga kapatid, may mayaman. Hindi niya nakikita ang Diyos. Siya yung yumaman. Actually, meron po nga yung bata pa siya, lumapit sa Panginoon. Panginoon, ano po ba paano ako makakarating sa I inherit eternal life? Paano ko ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Napakaganda. Sabi ng Panginoon, gawin mo to. Halos sinabi ng Panginoon yung 10 Commandments. Pero mga kapatid, sabi niya, nagawa ko na po lahat yan. Pero totoo nun magagawa mo ba? Pero ito na lang, ang hindi niya minention about God, ito na lang, benta mo, lahat ng ari-arian mo, yung kayamanan mo, pamigay mo sa mahirap. Sandali iba ata ito So mabigat doon, tumalikod siya. Tumalikod po ito. At sabi ng Panginoon, mas madali pa sa isang
sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman pumasok sa kaharian ng Diyos. Anong dahilan? Dahil po ang tinitingnan nila ay yung kayamanang ipinagkaloob sa kanila. Kaya nung time na yon, alam nyo, ito yung kwento. Sa hindi po nakakaalam, ito yung kwento. Sabi ko, malikod, masipag, binigyan ng katalinuhan, yung kanyang warehouse. Kabalik po sa Tagalog doon. Napuno niya, masipag kasi pinagpala. Nakapag-ani ng maraming na ilagay sa kanyang kamalig, sa kanyang warehouse. Mga kapatid, napuno. Sabi niya, napuno. Mas pagpapatayo pa ako na mas malaki. Ang matindi, napuno na naman. Eto, dapat pagka po ganun, balik tayo sa Panginoon. Lord, salamat sa blessing. Balik ka doon sa blesser. Huwag mong tingnan yung blessing. Yung blessing, baka makalimutan yung sino nag-bless sa'yo. May katalinuhan ka, may kalakasan ka, kaya mo nagawa yan. Paano kung wala kang katalinuhan? Paano kung wala kang kalakasan? Kapatid, sino nagbigay? Eto, nung nakalimutan niya, marami sa salamin. Siguro, kinausap niya sarili niya. Sabi niya, ano mo? Subshelter. Hindi po tayo na, nasa Bible po ito. Ngayon, kumain ka. Uminom ka, magpakasaya ka. Kung mag-isa na, hindi mo na mauubos ang kayamanan niya hanggang buong buhay mo. Alam mo, sa ano po, bilang ako nagtrabaho sa bangko, meron po akong kliyente na kahit po na hindi na mauubos yung kanyang kayamanan, interest pa lang, malaki pa sa sweldo nyo. Buwan-buwan, kukuha lang siya nun. Panggastos. Hindi niya kinuha yung principal. Ang kanyang deposit. Interest pa lang. Money, magkano ako na? Credit na yan. Panggastos niya. Pero ako panggastos. Sobra pa sa sweldo ko. Sobra pa sa sweldo ko. Samantalang ako na tayo nabubuhay sa sweldo. Siya, parang kumukuha lang sa bangko. Diba? Tapos ginagastos. Kahit pumupunta po sa casino, hindi pa rin nauubos. Kasi matalino, ang pinampupusta niya lang, yung interest na niya. Pagka talo ko, sabi ko, grabe naman to. No? Sana binigay na lang sa mga nangangailangan. Pinatatalo, milyon-milyon. Kapatid, nakalimutan niya. Katulad ng mayaman yun, ano yun, nakalimutan? Nung habang kinakausap niya sarili niya, sabi ng Panginoon, ikaw na hangal, ngayong oras na kukunin ko yung kaluluwa. Sino makikinabang ng mga bagay ngayon? Namatay! Sino po nakinabang? Di wala. Sabi nga doon sa isang kliyente kong mayaman, ikaw naman, sobra naman, nagpapakayaman ka pa. Sabi ko, hindi mo pa yung may dalawa kang anak na babae. Kinakot ko. Sabi ko, papakamayaman ka pa okay na yung mo. Ang problema mo, dalawa mong babae, magkakaasawa yan. Pagka yung naging asawa niyan, ay ganid. Kukunin lahat ang kayamanan mo. Sabi niya, bigla siya nagkaroon ng realization. Kasi yung kanya nag-aaral pa nun. Tanda mo, dalawang babae yun sa'yo. Pagka nakakuha yan ng ganid na, dahil alam mo yan, mayaman, di ba? Sino makikinabang ng perang pinagpaguran mo? Hindi. Alam, sabi niya, hindi. Gagawa kami ng prenup. Kala ko naman, nagjo-joke. Ay, totoo palang gagawin niya. Ano yung isip? Kasi baka kunin lang yung kayamanan ng Kasi ang thinking ng mayaman, sarili niya lang. Nakuha niyo mga kapatid? Sino ba ang may hawak ng buhay natin? Panginoon, ano man ang marating natin, balik tayo sa Panginoon. Kaya ito yung aking, ito pala, una, conflict sa relationship. It hampers and inhibits growth emotionally, intellectually, spiritually. At yung pangatlo, easily irritated or angered. Ayan yung, sabi ko nga sa inyo, pagka kayo selfish, dali kang mainis. Tama?
Pag hindi mo nakita yung tumatakbo yung mga bagay na gusto mo, mainis ka. Tama? Kasi hindi yung gusto mo na susunod eh. Kaya naiinis ka. Yan. O ito po. Ito yung binigyan ko ng puntos kasi yung mga bagay na yon, ano lang yon. Gusto kong ma-check nyo yung sarili nyo. Ito gusto kong talagang isulat nyo para maalala nyo po. How to overcome stress. Ayan na tayo. Sabi ng iba. Ngayon pa lang po ako magpupuntos. Introduction pa lang po yun. Okay na ba yun? Ayan na si kapatid na Dark. Sabi niya, alis kami. Pero ito natapusin ko na kapatid. Naalala ko tuloy. Ito. Ayan. Ay. Ayan. How to overcome selfishness. Ayan. Ito yung puntos nyo. Sa mga bagay na inyong narinig kanina, kayo ba yung need attention? Nagpapapansin ba kayo? Yung passive aggression? Kayo ba yung puna ng puna? Kayo ba yung one-sided relationship? Sa Tagalog, nilagay ko yan. Kayo yung magulang, yung nanggugulang, di ba? Tapos yung reject advice, marunong daw. Nagrurunong-rununangan. At yung yung inability to admit wrongdoings, yung bang patay mali siya, ayaw aminin. Ito yung, kumbaga kung may sakit ka, ito yung gamot. Di ba? Sabi ko, ano yung sakit nyo? Entitleitis. Tandaan niyo po yun, ha? Pero wala sa dictionary yun. Entitleitis. Entitled kayo. Pero wala po sa entitled ako dyan. Kaya ang tawag ko, entitleitis. Number 1. Para bumano natin, 1 is, we need to, learn from God's Word. Una, ito, kung hindi nyo narinig yun, ito yung nag-aaral tayo, hindi nyo matututo. At i-reject nyo po yan. Okay? Ang sabi po dyan, sa Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Ayan, puntahan nyo po ang Philippians chapter 2. Kung may Bible po kayo dyan, mas better po na na makita nyo po yan. Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Yan. Ang sabi po dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Sabi niya, but in humility, consider others better than yourself. Napakaliwanag po niyan. Yan po, yan. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. At sabi po sa verse 4, ang sabi po dyan ay, sabi niya, look not every man of his own things, but every man also in the things of other. Ito po yung ang sinasabi dito ay tingnan mo wag yung sarili mo lang, ay tingnan mo yung iba, yung pangangailangan ng iba at hindi ka maging makasarili. Kaya nga, dito po, bine-mention dito na maging selfless ka. Okay? Yung bang, hindi naman sinasabi pabayaan mo sarili mo, kundi ito po yung mas magbigay pansin ka dun sa iba. Ayan. So, inan po yan. Learn from God's Word. So, ito po yung, kaya every Sunday, nandiyan kayo, may maririnig kayo. Get that advice. Nakukuha niyo po ba? Nakukuha natin yung yan. Sabi niya, we are all sinner, we are only saved by grace. And we are totally dependent to God. Kaya wag po kayo magmayabang. Totally, we are dependent to God. Alam niyo bakit? Buhay natin ito, hindi natin hawak. Pwede ba hindi na tayo nagising kaninang umaga? Posible ba? Posible po. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nandito po tayo ngayon. O number 2, live like Jesus. Ito po yung number 2 natin. Yung sabi po kasi sa Philippians chapter 2 verse 5, yan din po yan. Sabi niya, your attitude or let this mind be in you which was also in Christ. Actually, tuloy ko lang po yun. Who being in the very nature of God did not consider equality with God something to be grasped. Sabi niya, but He made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made likeness unto you, being made into human likeness. Ito po yung sinasabi dito, ang Panginoong Jesucristo po, nung time na nagpunta dito, hindi siya sinasabi, ako, anak ng Diyos ko, ha? Dapat ako'y, pag
paglingkuran nyo. Hindi po ganun. Bagkos, siya po'y nagpakumbaba at hindi niya inangkin yung pagiging alam nyo, pagkatingnan nyo, doon po sa minention ni Pastor before. Alam niyo, isa sa mga natutunan ko po doon sa, nung Pastor, if you have doon sa John chapter 13, nung sinerve ng Panginoon, nag-serve ang Panginoon sa Kristo, na bago po siya, doon sa crucifixion, alam niyo, nung sila nung sila nagtitipon, nagulat po yung, sa chapter 30, verse, John, verse 4 to 17, medyo mahaba, pero ito na lang po yun. Alam niyo ba, ang Panginoon sa Kristo bilang anak ng Diyos yan, ha? Alam niyo yung ginawa doon sa mga disciples? To show them yung tinatawag nilang being a servant. Alam niyo yung ginawa? Hinugasan yung paa. Hinugasan yung paa nung kanyang mga disciples. Nagulat si Pedro, sabi niya, Lord, ba't mo ginagawa yan? Hindi mo dapat ginagawa yan. Yun yung naano ko po nung preaching, Jesus served His disciple by washing their feet. Mga kapatid, gusto lang ipakita doon ng Panginoon na kung ako mismo, siya mismo ay anak ng Diyos, so kulang mag-serve sa iba, hugasan ng paa. Mga kapatid, nagpakumbaba ang Panginoon gano'n para lang ipakita kung papaano siya dapat kayo magtulungan at serve one another. Yun nga po ang dyan. Gusto ng Panginoon na tayo po ay naglilingkuran sa isa't isa. Kanina po, katuwaan ko talaga na pagka merong breakfast, talagang may mga nagbe-breakfast dito, maaga, naghahanda ng kape. Alam nyo, that is one way of serving others. Maagang pumupunta iba, nagdadala ng pagkain, nagdadala pandesal, tapos kumakain nyo ba? O yan, nagpapasalamat po ako sa mga ladies. Dahil sa pamagitan nito, di ba, nagkakaroon kayo usapan, nagkakaroon ng prayer. Because you love, unang-una, love natin ang gawain ng Panginoon. Love natin ang kapwa natin. Okay? So, by doing so, yan yun. Tapos, number 3, ito na po yung binibilisan ko na lang. Ayan. Ito po yung ang sabi niya dito, nasa ba? Ayun. Yan. Love God and your neighbors. So, pagka mapansin nyo po, puro letter L yan. Learn, live, and love. Love God, kasi yan po naman ang sinabi ng Panginoon, and your neighbors. What is the greatest commandment? Ito po yung yan. Ang sabi niya, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ang sabi pa po ay, this is the first and great commandment. Tapos sabi niya, and the second is like this. And sabi niya, thou shalt love thy neighbor as thyself. Nakita niyo po, yan po ay isang bagay na binibigyan diin ng Panginoon sa atin. Dahil ang greatest commandment, di ba may 10 commandment? Yung matandaan yung 10 Diba? Ako sa love the Lord thy God. Diba? Yun yung sinabi niya ng Panginoon. Ito, ginawa niya na lang 2. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. Yun po yung doon. And love your neighbor as thyself. Kasi bakit po? Diyan kasi tayo magkakaroon ng matututo tayong maglingkod sa iba at magsumunod sa Panginoon. Not unless we love God. Malabo po yung mga ibang nating gagawin. Which is, sabi nga, alam niyo ba, we are called by God to serve one another in love. Isulat nyo na lang po ito. Hindi ko na po nilagay dyan. That's on Galatians. Isulat nyo yan. Galatians chapter 5. Pero pwede nyo pong buksan. Galatians chapter 5. We are called to serve one another in love. Tingnan nyo po yan. Galatians chapter 5. Galatians. Chapter 5, verse 13 and 14 po. Yan. Sabi niya, ang sabi po dito, okay, sabi niya, for brethren, sabi niya, ye have been called unto liberty, only use your liberty for an occasion to the flesh, but by love
serve one another. So kung kayo po ay maglilingkod tayo, we serve one another. Kaya nga sabi doon sa verse 14, the entire law is summed up in single command, love your neighbor as thyself. Maliwanag po yun. At yun po yung, at the same time, we have to bear now our others' burden. Yan po yung Galatians 6:2. And then also, yung ang binasa na po natin kanina, look out for the interest of other, which is in Philippians chapter 2, verse 4. Ngayon, ano po yung dulo ko nito? Ito po, patapos na ako. Alam niyo mga kapatid, ang ano lang natin, sa mundong ito, kailangan po talaga na ang pundasyon nyo kung bakit kayo nandito, dahil iniibig niyo ang Diyos. Tama ba? Hindi kayo pupunta ng church, kasi hanapin ako ni pastor. Hanapin ako ni elder. Kasi, nakaugalian ko lang to Hindi. Huwag po kayong pumunta doon. Huwag kayong pumunta dito dahil doon. Kundi una sa lahat, mahal niyo ang Panginoon. Amen? Amen? Yun po yung bottom line. Kahit anong hirap niyan, pupunta kayo sa church. Alala ko nga po pagka, alam nyo, doon nga po sa aming, sa church, yung pinanggalingan ko po, sa Maranatha International Baptist Church. Dati po, alam ni Deacon Alion, yung dinadaanan ng, yung sa PhilStress stress, yun yung yung pumbaha doon, talagang bumabaha doon. Pagka umulan, bumabaha na. Ayun, natutuwa po kami dahil yung mga membro, lumulusong yun. Sunday na ganito, lumulusong. Yung po namin inaangat, ay palda, inaangat. Pagdating doon sa loob, tsaka dala naguhugas ng nung tinanong ni Pastor about dun sa bakit kayo kasi mahal po namin ang gawain ng Panginoon. Alam nyo, yun ang nagtutulak na kahit anong maglagay ng barrier, gagawa ito dahil mahal po ako. Magbibigay po tayo mamaya, hindi para magbigay. Magbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos. Sa lahat ng bagay na inyong gagawin po, sa mundong ito, kung wala pong pag-ibig, bali wala po ang lahat ng bagay. Kaya po sabi ko nga, yung lahat ng ating gagawin, do it in love. Mahal po kasi natin ang Panginoon. Una sa lahat, mahal niyo ba Panginoon? Huwag niyo isipin sarili niyo. Kasi idolatry yan. Kasi, bakit? Ayaw ng Diyos yan. Pagka hindi niyo nakita, pagka nakikita niyo sarili niyo, hindi niyo nakikita ang Diyos. Pagka hindi niyo nakikita, pagka nakikita niyo sarili niyo, hindi nakita ibang tao. Kasi nakikita niyo lang sarili niyo. I hope mga kapatid, na kung paano ang Panginoon ay tingnan tayo, hindi niya tingnan ng sarili niya. Na makita niya, sabi niya, maghihirap ba ako? Alam ng Panginoon yun. Kaya nga po ang Panginoon sa Kristo, nung siya ay nandun na po sa Garden of Gethsemane. Kapatid, sabi niya, kung po pwede lang, itong sarong ito, lumagpas sa akin. Hirap na abutin niya. Alam niya yun Alam niya na ipapako siya. Alam niya na pahihirapan siya. Alam niya yuyurakan siya. Alam niya babatukan siya. Alam niya nahahagupitin siya. Alam niya mamamatay siya sa krus. Hindi niya pa nadadama yun bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Pero alang-alang sa pag-ibig, ang sabi niya ito, Panginoon, sabi niya, Father, kung hindi man, let your will be done. Kung hindi lalagpas yung sarong ito, let your will be done. At ang mabigat ito, mga kapatid, doon nakapako na. Alam niyo, unang-unang namutawi sa bibig ng Panginoon, Father, forgive them. Patawarin mo sila. For they know not what they do. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawad po, Panginoon. Patawarin mo sila. Alam niyo kung bakit nasabi pa rin ng Panginoon sa Kristo yun? Sa sobrang pagmamahal sa inyo, mahal na mahal. Pwede naman nung oras na yun, hindi niya nadala sa inyo, pero dahil mahal, Panginoon, Father, forgive them. Patawarin mo sila. At
alam niyo, gusto niya, lahat po tayo makasama doon sa kanyang kaharian. At yan po ang ultimate goal ng kanyang pag-ibig sa atin. Sabi nga po, ito, John 3:16. Alam niyo na. Let's all recite it all together. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but will have eternal life. Mga kapatid, yun ang dahilan. Ayaw nila kayo mapahamak, mapunta sa impyerno. Ayaw ng Panginoon na mapunta kayo sa impyerno, kundi makasama kayo magpawalang hanggan sa langit na bayan. Think not of yourself. Think of God. And remember to learn from God's Word, to live like Jesus. Hindi po imposible yan. Sabi nga, basta you continue to be, we will be from glory to glory, He's changing me. And then, love God and your neighbor, and you will leave a legacy of this world. Wala na tayo dito, mga kapatid. May iwan natin legacy. Alam nyo, yung MCBC yan, nanatili ang mga deacon yan, nanatili si Pastor Leo dyan, nanatili si Elder dyan, nanatili ang mga miyembro dyan. Kaya hanggang sa mga oras na ito, nandito tayo. Kahit wala na tayong lahat, mananatili ang church. Bakit? Kasi we love the church. We love God and we love our neighbor. And that's the bottom line. That should be the foundation of our church. Remember, ano po ang natin? Working together in love. At sana po yun ang maging pundasyon. That's all. Have a prayer. Sige po, tayo na po tayong lahat. Ama namin Diyos, sa dakila at makapangyarihan sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Na hinayaan niyo na masalamin namin ang aming buhay. Masalamin namin na kami po'y naging selfish sa inyong harapan. Alam namin, dakilan Diyos, na hindi po maging kaaya-aya sa inyo ang mga bagay na ito kung patuloy kami maging makasarili. Kung hindi tinuturuan nyo kami, Panginoon, na we have to deny ourselves, we have to take up the cross and follow you, O God. Tulungan mo kami, dakilan Diyos, at hayaan nyo kung may mga kaibigan kami na wala pa po ng tunay na relasyon sa inyong buktong na anak. Nawa po ang inyong mga salita na kanilang narinig ay tumimo sa kanilang puso't kaisipan. At hayaan nyo, dakilan Diyos, sa isang araw din po ay makakilala sila sa inyo at makasama po sa langit na bayan, maging pamilya po, family of God. Again, Father, thank you for everything that we have learned from your word. Hayaan niyo, Panginoon, na kami po ay mabuhay like the Lord Jesus Christ, talagang denying Himself just for the sake of love. At tulungan niyo kami na ibigin po kayo ng buong puso namin, ng buong kaluluwa namin, ng buong kalakasan namin, at ibigin namin ang aming kapwa katulad ng aming pag-ibig sa aming sarili. At hayaan nyo, dakilan Diyos, na mag-iwan po kami ng legacy sa mundong ito. At ang bagay na yan, dakilan Diyos, is for your glory. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming pong binabalik sa inyo na may papurit pa sa salamat sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen.